Halimbawa, bumili ka ng isang China-made na electric vehicle. Nasunog yung battery. Anong mangyayari? Paano mo sasabing lemon? Paano sila marirecall? Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-vlog ako ngayon habang ako ay nakasakay dito sa kotse. Kasama ko yung driver ko na bagong pasok lang at saka yung yaya ko na nasa likod. Pakita nga kayo yung driver ko, yan. At yung yaya, ayun, yung yaya. O yan, mga kapatid. Eto, meron po kasi tayong isang subscriber na naging customer na rin natin ngayon dahil nga pinuntahan niya kami sa shop kahit na siya ay nanggaling pa diyan sa Bulacan. Dala-dala niya yung kanyang super carry na Suzuki, bagong-bago pa to. 3 months pa lang sa kanya. Yun nga lang, ginagamit niya to sa Transportify, pinambabiyahe. So, para siyang lalamove. So ngayon mga kapatid, umingay yung transmission pag nilalagay mo sa 1, 2, 3, tapos sa 5, sa 4 wala. Humiingay yung transmission. Talagang maririnig mo, may ingay. So ito, 3 months pa lang, ang tinakbo pa lang ay 30,000 kilometers. Sabi namin sa kanya, sabi ni Boss Russell, ay under warranty pa yan, whichever comes first dun sa 100,000 kilometers or dun sa 3 years. Ito 3 months pa lang at 30,000 kilometers. So, papasok sana doon sa warranty. Kaya lang ang naging problema, ito po pakinggan nyo. Kung kayo ay bibili ng mga sasakyan na brand new para pumasok kayo doon sa warranty period nila. Ang naging problema po, hindi nila pinapaservice yung last 3 change oil nila, hindi sila nagpa-change oil doon sa kasa. Kasama yon doon sa kontrata, doon sa warranty period. So, na-void yung warranty niya, kaya eto ngayon. Ipapagawa niya sa labas ang transmission kasi napakamahal naman kung doon niya sa loob ipapagawa sa kasa. So ano po ang tanong niya ito? Sir, bakit po ganun? Pag nasa primera, segunda, tercera, maingay. Pero pag inilagay sa kwarta, walang ingay, pero sa quinta, meron na naman. Pero pag inapakan daw po yung clutch, nawawala yung ingay. So ibig sabihin, pag inapakan yung clutch, dumidisengage yung main drive. So pag disengage yung main drive, hindi iikot totally yung mga gears dun sa transmission. Okay, tinest drive ko. So pag test drive ko, yun nga yung problema. So ano nga po ang dahilan? Bakit ganon? Okay, ang primera, segunda, tercera, kapag kaya na i-engage mo, dadaan talaga yan sa mga gears. So yung gears ng primera, gears ng segunda at tercera. Tapos yung gears ng quinta, ganon din. Pero kapag kwarta po ang naka-engage, direkta na po kasi yan, yung main drive, direkta na doon sa clutch at flywheel. Ay, loko-loko yung motor. Di ba talagang, pasensya na po kayo, biglang gumanon yung motor. Yan, kamote. Pasensya na po kamote po talaga. Okay, tuloy natin. Yung primera, segunda, tercera at quinta, kapag in-engage mo yan, halos lahat ng mga gears na yon umiikot. So, yung tinatawag na synchronizer ring ni primera, ni segunda at ni quinta, kumakabit yung ganon. Kumakabit. So, yung synchronizer ring, saka yung mga gears na yon nakakabit na talaga yun sa main drive. Pero, mag-i-engage lang siya kapag pumasok yung gears ng primera doon sa isang gear pa na pinagdudugtong ng synchronizer ring. So, ganon yon. Ngayon, kaya pagka doon mo ipinasok sa kwarta, dahil walang iingay na gear, direkta na po kasi yon doon sa yung clutch, doon sa yung flywheel, direkta na yon. Papunta na yon doon sa output shaft, papunta na sa propeller, hanggang sa differential, walang ingay. So ano po ang findings? Talagang meron siyang mga sirang gears doon sa 1, 2, 3 at 5. Nakuha niyo po mga kapatid? So, ang sira talaga ay transmission. Ang problema, hindi na siya pasok sa warranty dahil na-void yung warranty nung hindi siya nagpagawa sa kasa. Wala tayong magagawa doon. Wala kang makakasuhan dahil hindi ka sumunod sa kontrata. Kaya yung bibili ng mga brand new na sasakyan, dapat doon kayo magpapagawa sa kanila. At mamaya, i-connect natin to doon sa ating vlog. Pagdating dito sa mga electric vehicle, paano naman ang warranty dito? Okay mga kapatid, balik po tayo. Yung mga nakaraang vlogs natin tungkol sa EV, yun nga, yung mga Chinese EVs na nandito na sa Pilipinas, battery operated siya, parang remote control lang.
Tapos meron na rin naman tayong hybrid, yung kay Nissan, o hindi siya EV, hindi siya electric vehicle, hybrid siya. Tapos meron na rin tayong Tesla, andyan. So marami na dito sa Pilipinas. Itong last na vlog ko, itong Toyota na nagkaroon sila ng test doon sa kanilang test project, doon sa kanilang Yaris na ginamitan ng liquid oxygen. Yun nga, sabi naman ng mga taga-Toyota, hindi naging successful at itatry pa nilang i-develop yung kanilang hydrogen, liquid hydrogen para doon sa internal combustion engine, doon sa IC. So, marami pang mga ginagawa ang automotive industry para makasabay tayo doon sa electromobility na isinusulong nitong mga bansa, lalong-lalo na itong mga sumama dito sa Paris Agreement. By 2035, ititigil nila ang pagbebenta ng internal combustion engine ng mga sasakyan at may mga bansa talaga na halos hindi nagagamit ng mga ICE na to. Pero dito sa Pilipinas, talagang parang wala. Parang hindi pa naman tayo masyadong apektado, di ba? Kasi yun nga, mahal kasi. Parang hindi natin kayang bilhin. Magulo pa sa isipan ng maraming tao, bakit ganito, bakit ganyan, bakit papalitan pa to. Ito nga, yung nakakasira sa kalikasan, lahat yan. Pero nagdaratingan na itong mga electric vehicle. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, ilalagay ko naman yung sarili ko doon sa mga nagko-comments sa aking mga vlogs. Kasi karamihan ng mga nagko-comments doon, hindi, hydrogen, okay yan. Deuterium, okay yan. Wala yung electric vehicle na yan, nasusunog yan, yung battery niyan, nagkokos yan ng pollution. So yan, maraming mga sinasabi doon. Yung hydrogen, okay yan, tubig lang. Tubig lang ang ilagay mo sa tangke mo, okay na, andar ka na. Magiging isa ako ngayon doon sa mga nagko-comments na yan sa aking mga vlogs. So, halimbawa mga kapatid, ito. Dito kasi ang punot dulo, talaga po, no, ang punot dulo nitong electromobility na to, yung gagawing electric, yung mga sasakyan natin, yung dati mong internal combustion engine, tatanggalin, papalitan ng motor, electric motor. Pero yun yung conversion. Pero yung mga bago ngayon, wala nang papalitan kasi pag bili mo ng bagong electric vehicle, wala na yung internal combustion engine. Battery operated na siya or yung tinatawag na FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle. So FCEV. Yun nga lang, itong ang si Toyota, nung tinry niya yung kanilang Corolla, yung Yaris, na lagyan ng liquid hydrogen doon sa internal combustion engine, hindi po naging successful. Kaya nga po kaming mga vloggers na nagdadala sa inyo ng mga information, maaaring hindi kami ganun kagaling, pero kami po ang kagustuhan talaga namin, malaman natin lahat. Ano ba itong nangyayari dito sa electric vehicle? Ang bottom line po dito mga kapatid, pollution. Ang bottom line, emission ng carbon dioxide at pati yung mga particulate matters na yan, pati yung nitrogen oxide at lahat ng lason na ibinubaga ng tambucho ng ating mga internal combustion engine. Yan po ang pinaka-bottom line nitong pag-transfer natin from ICE to electric vehicle. So doon nga sa Paris Agreement, napagkasunduan doon na by 2035, talagang halos mawawash out. Dito sa Pilipinas, palibasa po, naging batas na yan. Hindi lang natin alam kung kailan yan mangyayari, kung 2035 ba talagang gano'n na, or yung mga susunod pang taon. Okay mga kapatid, ito. Ito po ang malungkot na parte. Lahat po ng mga manufacturers ng mga sasakyan, mga bansa na sumali dito sa Paris Agreement, ang talagang nakapokus sa isipan nila ay mawala nga itong lason. Pero, ang lumalabas ngayon, nung binuo itong electric vehicle na ginamitan ng lithium battery na sumasabog pa nga daw, at ito nga yung halos na approve, nagkaroon nga ito ng IRR, no, yung implementing rules and regulation, lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Ngayon mga kapatid, ito ro lithium ion, nakakalason. So, anong ginawa ngayon ng mga nagpo-produce niyan? Naghanap pa ulit sila ng iba. Yung hindi na nga sumasabog, yung lithium phosphate. O hindi na yung sumasabog, pero sa lithium pa rin. Ngayon, ang sinabi naman, naku, yung pagmimina niyan, mauubos ang lithium.
Okay, naghanap na naman sila ng kung paano hindi mauubos yung lithium, o yun nga, i-recycle. Lahat ng waste ginagawa nila. Naghanap pa ulit sila ng panibagong technology. Meron ng sodium ion. Ito yung ngayon dinidevelop na rin ni Tesla, dinidevelop na rin ni CATL. Itong isang Chinese company na pati nga yung BYD. Dinidevelop na nila yan. So ang naging problema na lang naman nila dyan, yung density. Okay, so meron na yan. Kaso, meron pa palang ayaw dyan. At hindi ko lang alam itong si Porsche. Kasi po, bakit si Porsche? Unahin natin si Porsche. Si Porsche po, meron na rin siyang electric vehicle. So si Porsche, may mga tumatakbo ng mga ganyang sasakyan, pero gusto pa rin niyang i-develop yung e-fuel. So yung e-fuel na yan, mga kapatid, talagang ginastusan niya para ma-develop yan. Bilyon-bilyon ang inilagay niyang pera dyan, i-develop yung e-fuel. At yun yung pabrika, yun yung planta na gagawa niyan, nasa Chile pa. Merong isang lugar sa Chile na napakalakas ng hangin sa tabing dagat at yung kanilang wind turbine doon, yung windmill nila, yung isang windmill nila ay kayang tapatan ng ilang windmills. So, sa sobrang lakas ng hangin. So, para maging isang sustainable energy, yung gagamitin doon sa e-fuel, kasi nga e-fuel siya, dapat hindi siya pagaganahin ng coal, power plant, or ng electricity na galing sa grid. So yun ang mangyayari, galing sa wind farm, galing sa solar, patatakbuhin yon para mabuo, makapag-develop, makapag-process ng e-fuel. Yung e-fuel naman, galing sa tubig, ipaprocess nila yon, lalabas yung hydrogen, at kukolektahin naman nila yung carbon na nasa hangin, na nasa environment. Kukolektahin nila yon at makakapag-produce yun ng methanol. At yung methanol na yun yung e-fuel. So, yun yung gagamitin ni Porsche. Hindi sa lahat ng sasakyan niya. Gagamitin niya lang yun doon sa pinakamamahal niyang model ng Porsche, yung 911. Sabi niya, baliwala na yung ibang models. Basta ito lang 911, i-maintain namin yung internal combustion engine, i-maintain namin yung pinakalumang sasakyan na to hanggang doon sa pinakahuling sasakyan, gagamitan nitong e-fuels. Napakamahal nun. Hindi siya ganun kadaling i-produce. Pero synthetic fuel siya. Okay, yan ngayon si Porsche. Ang naging problema doon ay mahal ang production at mukhang hindi kakayanin ng buong mundo para i-produce siya. So napakamahal na e-fuels. Huwag kayong magtaka, baka pagdating ng panahon, may mga tumatakbo pa rin internal combustion engine na kayang bumili ng e-fuels na yon. So, okay yon sa mga may kaya. Ngayon, ito naman si Toyota, ayaw niya sa electric vehicle. Talagang ipinush niya ng ipinush itong hydrogen. Although, meron na silang hydrogen, yung FCEV, yung fuel cell electric vehicle, yung Mirai, Toyota Mirai, na nandyan sa kamaramihan sa US. Kaso, ang nagiging problema nga doon, kung titignan nyo, titingin kayo sa YouTube, titingin kayo sa social media, dahil sa kakaunti lang, yung mga hydrogen fuel station, nagkakaproblema sila ngayon doon sa supply ng hydrogen, yung liquid hydrogen na ginagamit doon. So ngayon, yan po yung model ng Toyota na Mirai. Ngayon, hindi pa niya itinuloy yung kanyang electric vehicle pagdating nagagamit ng battery. Kasi ang talagang ipinupush niya ngayon, huwag masayang yung technology nila dito sa internal combustion engine. So ngayon, ito, nakipagkasundo sila dito sa isang Chinese company, yung GAC, para i-develop naman yung ammonia. O yan, ammonia naman ang kanilang i-develop. Kasi itong GAC, dinevelop niya yung ammonia, 70% ng ammonia at 30% na gasoline, inilagay nila doon sa isang kotse na dinevelop nila. Umaandar yun, okay yun, ginagamit yun. Yun nga lang, may gasoline pa rin. Kasi si ammonia nga, hindi siya madaling pasabugin, hindi siya madaling sunugin, medyo matagal. So, si ammonia, dadagdagan mo ng additional pang fuel. Pwedeng gasoline, pwedeng diesel, at kung ano pang pwedeng idagdag mo para mabilis siyang mag-ignite. So, doon sa high RPM, may problema si ammonia. At doon sa low RPM, may problema din si ammonia. Pero, dinidevelop pa rin itong si ammonia. At sabi nga nila, ito na naman daw yung sisira dito sa electric vehicle. Kasi gusto talaga nitong dalawang presidente na magkasunod
si Toyota at saka si Sato na ituloy yung kanilang internal combustion engine. Para sa akin, sabi ko nga sa inyo kanina, kung meron, why not? Hindi na ako bibili ng ibang sasakyan. Aayusin ko na lang yung makina ko. Kung kinakailangan magpalit ng piston ring na mas maganda, kung kailangan magpalit ng valve seat, kasi yung valve seat naman na yan, makakabili ka naman ng mga pyesa niyan, pati yung mga manifolds, kung kailangan magpalit, makakapag-bricate tayo. Wala naman pong problema yun. Kaya lang, yung hinihintay natin na hydrogen kay Toyota, failure, tapos ngayon, hinihintay naman natin yung ammonia. So, sa umpisa pa lang, marami ng challenges dito sa pag-develop ng ammonia fuels. At ang isa pang matindi dito, mga kapatid, toxic ang ammonia. Yung palang magtayo ka ng ammonia refueling station, toxic na yun. Napakadelikado na nun. Saka sino kayang mekaniko ang magre-repair nang i-repair mo yung engine ay pinapasukan ng ammonia? Toxic nga siya. So, lason na naman. Yun na naman ang magiging problema, mga kapatid. Meron na namang lason. Yun nga, in general, kaya tayo lumilipat sa electromobility ay dahil nga kailangan ma-free ang buong mundo sa lason. Mabawasan, kung hindi man matanggal lahat, yung mga nilalabas na lason ng internal combustion engine hanggat maaari mawala, starting 2035 hanggang 2050 dapat wala na raw lahat. Yan yung Paris Convention. Yan yung Paris Agreement. So, para mangyayari lang yon, dapat lahat ng bansa na mayroong internal combustion engine ay susunod dito. Lason over lason. Lithium battery, pagka nasira na, makakalason daw ng kapaligiran. Nag-develop ng hydrogen, hindi nga siya nakakalason, hindi naman naging effective doon sa internal combustion engine, pero effective siya doon sa FCEV. Yun nga ang fuel cell electric vehicle. So, effective siya ron. So, wala siyang lason. Ang problema lang, napakahirap i-produce. Kung sa US nga nagkakaproblema si Toyota Mirai, yung kanilang FCEV doon. Kasi kakaunti nga yung mga hydrogen refueling station. Paano kung pambuong mundo na yan? So, si Toyota, ayaw niya yung electromobility. Gusto niya talaga gamitin yung internal combustion engine. Nag-develop siya ng hydrogen, liquid hydrogen, pero failure. Ito ngayon siya, nasa ammonia. Sa umpisa pa lang, may problema na. Ngayon, kung madidevelop, why not? Yun nga lang, pwede kang magkasakit. So, marami na. Yan yung mga challenges niya. Ang dami nang lumalabas na ganyan. Kahit na anong ma-develop na fuel, itong ating mga dumarating na mga technology, no? Pwedeng makadevelop ka ng fuel na hindi naman papasa doon sa science. Kasi hindi papasa sa laboratory. Pwedeng nag-i-emit na naman siya ng carbon dioxide, pwede mga ganito, mga lason na ini-emit niya, okay, so hindi makakapasa. So, ang talagang pumasa lang yung electric vehicle. Pero, ang banat nga nung iba, nakakalason daw yung lithium ion kapag hindi na recycle ng tama. Recycle mo ng tama, kasi kasama naman doon sa IRR, doon sa Implementing Rules and Regulations, siguro pati sa ibang bansa, kasama naman yun na ang magre-recycle niyan, kung sino yung nagbebenta rin ng mga sasakyan na yan. Hindi ikaw. So, pag nasira, ibalik mo sa kanila. Pag bumibili ka nga ng baterya sa kotse mo itine-trade in yan Yun nga lang, dahil 100 pesos lang, parang minsan nangihinayang ka, hindi, gamitin ko na lang. Ikaw may kasalanan nun. Kasi alam mo nang sira, di mo pa iniwan sa kanila. Diba? Dapat sila ang magre-recycle nun. Okay. Eto na, mga kapatid. Yung sinasabi ko kanina na yung warranty. Alam ba, bumili ka na ng electric vehicle. Tulad yung Suzuki kanina na na-void yung warranty niya dahil hindi sa doon nagpapa-change oil. Paano mo ngayon masasabi na yung binili mong electric vehicle ay may problema at sino ang hahabol sa kanila? Yun nga technology, wala nga tayong kaalam-alam. Kaya nga nagba-vlogs kami para dito. Ngayon, ako naman ngayon na magtatanong. So ito na yung sinasabi ko kanina. Ilalagay ko ngayon yung sarili ko doon sa mga taong nagko-comments. Paano mo ngayon isasabihin na yung binili mong electric vehicle ay may problema? Sino ngayon ang magche-check nun? So halimbawa, nakabili ka ng lemon na electric vehicle. Sino magsasabing lemon yun? Sagutin nyo yan mga kapatid. Kasi
Napakahirap para sa atin ngayon at bibili ka ngayon ng mga electric vehicle na galing ng China na sabi nyo nga madaling masira, madaling pumutok ang mga battery at kapag iyong ba ay pumutok, anong warranty ang makukuha mo? Nakabili na kami ng ganyang sasakyan noong araw. Inilaban ko sa DTI dahil walang IRR, walang implementing rules and regulation. So kahit lemon yung nabili kong sasakyan, wala akong magawa, walang magawa si DTI. So ang ginawa nung kasa, sa halip na 3 years ang aking warranty, ginawa nilang 5 years. Pumayag na lang ako. Sabi ko, at least yung sasakyan ko, segunda mano, at least kilala ko. 'Di ba? Segunda mano na medyo matino. So yung mga napag-usapan namin doon na nag-exist pa rin, okay na lang, wala na akong magagawa. At least hinabaan yung warranty ko pag may nasisira, okay, naayos nila. Itong electric vehicle. Halimbawa, bumili ka ng isang China-made na electric vehicle. Nasunog yung battery. Anong mangyayari? Paano mo sasabihing lemon? Paano sila marirecall? Sa ibang bansa, tulad ni Volkswagen, saka ni Tesla, na-recall nga sila sa China. Biro mo, China pa yung nag-recall sa kanila. Na-recall sila sa China dahil doon sa mga ilang bagay at saka si Volkswagen naman ay na-recall dahil doon sa kanyang OS. Dito sa Pilipinas, paano mo i-recall yung isang technology na hindi mo alam kung alam ng ating gobyerno? Kung alam ng DOST, alam ng TESDA, alam ng kung sino pa yan. Paano na ngayon natin i-recall? Doon nga sa dati kong sasakyan, nagkaroon nga ako ng problema pagdating dito. So ito yung isa na nakikita ko na malaking problema natin. Sige, bibili ka ng electric vehicle. O sabihin mo na ang nabili mo ay Tesla, tapos nasira. Sino magche-check? Kasi po, naaalala ko noon, nung pinag-uusapan namin, yung nabili naming sasakyan noon, sabi nung DTI, kailangan merong third party na magche-check. Merong third party. Paano kung yung nabili mong Tesla at sinabi nung third party na, okay yan. Papayag ka ba ng okay yun? Sira nga, hindi nga umaandar o kaya nadidiskarga ka agad. Paano ka papayag? So mga kapatid, dito, ito yung technology, ito na sa atin, sabi ng gobyerno by 2028, milyon na raw yung babiyahe ng mga sasakyan na electric vehicle dito sa atin. Paano naman tayo? Paano naman yung warranty natin dito? Anong ibibigay nilang warranty? Wala pa akong nakakausap at gusto ko nga mag-vlog na makakausap ko ulit itong mga nagbebenta ng mga electric vehicle na yan. Hindi ko kasi naitanong last time nung pumunta ako doon sa SMX. Paano yung warranty? Paano yung mako-cover ng warranty dito? So yan mga kapatid, napakalaking bagay nito na mapag-usapan din talaga natin at siguro kayo, yung mga gustong bumili rin ng electric vehicle, siguro itong unang-una yung tatanungin sa kanila. Paano yung warranty? Sinong magsasabing ito ay buo at sino ang magsasabing ito ay sira na? Kasi kung mapaparis kayo dun sa naging experience ko, masaklap yun. Kahit na alam kong lemon yung nabili kong sasakyan, wala akong magawa. So ito, dahil siya ay hindi na siya internal combustion engine, so lemon pa rin bang matatawag? Hindi ko alam. So yun mga kapatid, tulungan nyo ako pagdating dito sa punto ko, dito sa huli. Tulungan nyo po ako dyan kasi sabi nga hindi na mapipigil itong electromobility, pero kawawa tayo kapag hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin kapag nakabili ka ng isang electric vehicle na madaling masira. Okay mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat.